Ang tanong, ako, may nasave ba akong pera? Of course, meron. Saan? Doon sa toilet. Joke lang. Ihatid na daw kami ni Mr. sa kindergarten kasi pupunta daw siya doon sa company ng kanyang kapatid. Today is the first day of kindergarten ni Philip ko. Ay, Diyos ko, alam niyo ba, disaster. Umiiyak siya. 1 hour lang siya doon sa loob. Diyan kami kanina, 1 hour kaming naglaro sa playground. Nag-spend talaga ako ng 1 hour. Umuwi lang ako saglit. Minuto lang uwi ko. Balik na naman ako dito ulit. Hello mga amigos, amigas, kumusta mo? Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat! Today is the first day of Kuya Alex na matulog doon sa kindergarten. Philip, kanina din first day ni Philip ko sa kindergarten pero hindi umabot ng 1 oras, umiyak. Maglakad kami under the sun pero hindi naman masyadong mainit. Pero okay, rebels lang. Philip ko na, si Ay. Si Ahoy. Ahoy! Okay, ako sa mas. Ako Bash. Dobre? Dobre? Ka-cute sa akong baby. Maaga kaming magsundo ni Kuya Alex. Iwan ko lang kung anong nangyayari noon. Sana hindi yun umiyak. Usually doon sana required na matulog. Kaso nga lang si Alex nakipag-deal siya sa kanyang daddy. Bibigyan daw siya ng mali na monster truck. Kaya doon siya natulog ngayon. Sana tuloy-tuloy na yun. Dito kami sa loob. Kuya Alex ko, ninis pingkat? Kuya? Kuya Alex ko, ninis pingkat? You didn't sleep? Niye? No. Why not? You don't like it? You don't like it to sleep there? It's okay. But tonight you need to sleep early. Ano? No, doma. Ano? Dobre? But mommy, what is He's working. He's working. Mario? Na change it. Change it. Just your tupanki shoes. Nahirapan na talaga akong mag Slovak. Sketch, photo. Hindi may do parko. Dobre? Kuya Alex, just leave it the shorts. Don't remove the shorts. It's Chetlovanko. I taught you just shoes. Kahit ako nalilito ako mag-English, mag-Slovak, Diyos ko, ibisaya ko na lang kaya. Mas lalong hindi niya maintindihan. Kuya Alex, give it to mama your jacket and your trouser. Jakuyem. Philip ko do parko. Este niyen. Ay, Diyos ko, ba't siya kumain dito eh? No. Madumihan to dito ba? Nilinisan pa naman nila. Kuya, you forgot. Bless. Yes. Ikaw ha? Do it properly. Este. I told you, don't forget to bless mommy. Dobre? Okay, because mommy is Filipino. I'm not Slovakian. Dobre? Why am Filipino? Niviem, ask your daddy why he married to mommy Filipina. Grabe na tanong yun ah. Nandito na kami sa park. Tignan niyo itong dalawa kong Junakis. Oh. Nakagawan pa sila ng biscuits. Si kuya nagutom ata to eh. Sa kalaro doon. Nagsumbong talaga ang teacher sa akin kahit na hindi ko maintindihan na hindi daw natulog si Alex. Naglaro lang na naglaro. Anyway, hindi naman talaga siya natutulog sa afternoon kahit doon sa bahay. Parang nag-change na ata yung katawan niya ba. Siguro no dahil sa 6 years old na siya, hindi na niya ugaling matulog sa afternoon. Kaya sa gabi, pinapatulog ko na lang siya ng maaga. Maaga, 10 o'clock. Kasi mahilig kasi siya sa laro eh. Batang to eh. Kahit anong gawin ko, ganun pa rin bata. No? Si Mami, Yasum forever. Mali. Si Mali, Kuya Alex ko. Ano? Ang mata ni mo dong. Si Velky. Malaki na daw siya. Si Philip, condition na yan kasi nakatulog na siya ng 1 oras. Umikot-ikot na siya. Wala na siyang ibang maisip na laro. Kasi wala siyang laruan eh. Second day ni Philip ngayon. Tignan nyo naman kung anong ginawa niya. Ayaw niyang kumain doon sa kantin. Alam niyo kung bakit? Dito ang gusto niya. Ayaw niya mawalay sa akin. Ay nako, batang to. Paano na kaya to? Kung mag-final school na. Philip ko. Kasi siya lang kasi yung naiba ba.
Na-feel siguro niya na ako lang yung half. Philip ko no. Niya plakat. Kahit na maraming mga bata doon, ayaw talaga niya makipaghalubilo. Gusto niya, nasa akin lang siya. Ganito din daw dati si Alex. Okay na ngayon si Alex, siguro ganyan talaga ang bata. Umiiyak talaga siya kapag hindi niya ako makita. Kahapon okay pa yun. Naku po Lord, ngayon wala na talaga. Kailangan talaga niya makita ako. Kung wala yung anino ko, umiiyak siya. So, ang dami ko pa namang dinalang food para sa kanya. Para kakain talaga siya. Yung baon namin, mas gusto niya. Ayan, yan ang pinakagusto niya. Ay, palibhasa naman kasi yung pagkain nila, toasted lang. Changing room nila, ginawa na niyang kantin dito. Ayan, yan ang pinakagusto niya. Yung hamba. No, Philip ko? Sosyalero kasi ito eh. No, Philip? Is it yummy? Wala naman silang ibang ginawa doon. Naglaro lang. Bukod sa nag-draw-draw. Kasi ayaw talaga niya makipaghalubilo sa totoo lang. Nagmana ata to siya sa daddy niya ba? Ayaw makipaghalubilo. Pero di bali, mga bata naman sana magbago to eh. By next year. Naku po Lord, baka next year ganun din. Everyday ako nandito. Sabi niya, maraming salamat, Mami. Ang galing naman niya. Gusto talaga niya, kami lang, nakalibot sa kanya. Nasanay siya ba? Parang hindi kasi siya na-expose sa maraming bata eh. Ang alam lang talaga niya, yung sa mga cousin lang niya ba? Yan ang breakfast niya kanina, eggs. Ngayon, kinain na niya. Buti na kamo, yung mga teacher, naintindihan naman siya. Alam niyo kung bakit? May bayad kasi yan sila eh. Ito si Philip at saka ibang mga bata, may bayad. May bayad yan sila. Itong kindergarten na to, may makukuha sila galing sa government. Ang ganda dito, no? Sana bata na lang din ako. Para may bayad ba? Charot. Dito na kami kumain. Ciao. Si Dobre Rano. Dobre din. Anyway, nakakatuwa maglaro sa mga bata ba? Tapos na-struggle pa ako sa lingwahe. Buti na lang kamo, naintindihan ako ng mga bata. May batang babae doon pa na sunod talaga ng sunod sa akin. Feel ko talaga na may anak akong babae. Kasi, kung saan ako magpunta, tinatawag niya akong cheetah daw. Ako, hindi naman ako animal. Joke lang. Sa atin, tita yun. Tapos nagulat ako sa kanya kasi sunod ng sunod. Natawa sa akin ang teacher ba? Kasi ang mga bata daw, para akong nagtatrabaho din. No, Philip ko? Ito kasi ang aking anak, kailangan na makikita talaga niya ako. Kumbaga, sinusundan talaga ako ni Philip. Kaya ayaw niyang uuwi ako. Kaya nag-decide na lang ako magstay doon. Sabi kong gano'n, paano na yan? Wala akong magawang trabaho. Kasi Alex pala, pumunta ng hindi pumasok ngayon ng kindergarten. Alam niyo kung bakit? May heart check-up siya. Iwan ko kung ano ang result. Lalagyan na naman daw siya ng device to monitor sa heart niya. Sana Lord, maging okay na si Alex. Di bali naman, as long as na wala lang siyang sakit, okay naman ang heart niya. Yun lang kamo, minumonitor lang talaga siya. Sa, every 3 months within 1 year. Ang check-up niya doon sa, parang public lang dito ba? Pero yung sa private or yung sa sa specialist talaga, once a year lang yun. Tapos ngayon pala ang check-up niya. Kaya hinahanap ni Philip kung saan daw kanyang Kuya Alex. Sabi ko na nandun na sa doktor, hindi pa nakauwi. Na-miss niya ba kapag nandito kami sa park, sila lang yung kalaro niya. Siya lang kalaro niya. Nagulat ako kay Philip, ayaw talaga niya makipaglaro sa mga bata doon ba? Siguro ba na lang siya kasi hindi, aside sa lingwahe, hindi sila magkasinabtanay ba? Ang palibhasa kasi mix na yung tinuro ko sa kanya. May konting Slovak, then more on English ako everyday. Yung conversation namin, siguro naguluhan si Philip. Yung daddy naman niya, nag-Slovak every day. Pero hindi naman sila 24 hours magkasama. Kami naman ang 24 hours magkasama ni Philip. Yan siguro, nahihirapan siya ba? Nahirapan nga ako, kaya siya pa kaya. Pero madali lang naman siyang matuto. Yun lang kamo, maririnig niya sa akin more in English. Ahoy, che! Titos, titas, amigos, amigas. Umiiyak ako kanina. Marami pang bata doon sa labas naglalaro. Hindi pa sila tapos.
Mamaya pa yan, mga 1 hour pa ata yan sila bago matapos. Yung mga classmate ni Philip, mamaya pa yun uuwi. Hindi pa dumating yung mga magulang nila. Nandito na kami sa bahay. Kanina pa kami dumating dito. Pinatulog ko muna si Philip. Ngayon, pakainin ko sila kasi magbabicycle kami. Say ahoy to amigos, amigas. Say ahoy, say tap. Ahoy. Si Philip galit sa akin. Kuya! No, kuya, no. Wala kasi sa mood si Philip ko. Ito naman si kuya, masyadong makulit. Malak ngayon kumain si Alex ng pork. Usually, hindi ito kumakain ng karne. Gusto niya baboy lang. Joke lang. Kaya Philip, pagkain niya, ano yan, pork at saka, potato. Kay kuya naman, rice at saka pork. Tapusin ko lang itong niluto ko, tapos lalabas kami habang may araw pa ba. Ilang days na lang kasi, winter, autumn na. Itong sauce na niluto ko para to bukas sa pasta ba. Nagreklamo na si Mr. Puro na lang daw ang gulay ko. Niluluto halos every week. Yung beans na galing sa garden. Kanina, pumunta sila ng doktor. Akala ko check up ng heart niya. Hindi pa pala. Nilagay lang to, device na ito, para sa kanyang heart. Guys na atoy. Totoo, ito yung parang machine na diyan mamonitor ng doktor. Nandito ito parang listahan ang dating ba. Tapos ito color coding siya. Puts kay kuya. May color yan siya Malamang may mga ibig sabihin yan pero hindi ko alam na yan. Basta yan lang, minomonitor lang yan siya. Tapos para malaman nila kung may improvement ba or wala yung kanyang heart. Yan ang mga activity niya, nililista namin kung ano yung ginagawa niya within today lang ito. Tapos bukas ng umaga, tatanggalin na yung device. Bukas ng umaga, yung device na sa katawan ni Alex, tatanggalin na yan. Tapos ibigay ni Mr. doon sa doktor. Tapos yun na malalaman kung ano yung resulta. May improvement ba o wala. Nandito kami sa forest. Tignan mo naman si Kuya Alex. May bago kasi siyang bicycle. Yan, binili ni daddy niya nung birthday niya. Alam niyo ba? Nabudol si daddy niya yan. Akala ni daddy 200 yan. Ang ending pa pala 300. Kaya hindi na lang siya nagreklamo. Isa uli sana ni daddy. 6 to 9 years old yan siya. Mahal talaga yung bike na yan. Sabi ko kay Mr. nung bumili siya, yung isang klase sana. Kasi masyado yung mataas. Always nga yan na si Alex. Kung baga binabagsak niya ang bike na yan. Sabi ko sa kanya, masira yung bike mo. Kabago-bago pa. Tapos sirain mo lang. Tapos mahal pa naman yan. Mommy, Kasi, okay na, walang tao. Alas 5 ng hapon na. Tapos doon, walang tao. Parang may sumbi ata itong lalabas mamaya Charot lang. Nandito na kami sa aming hideout. Sa ganitong oras. Hapon kasi kami nakapag-decide mag-bike. Maganda yung sikat ng araw, Sana ganito na lang parati yung panahon namin ba. Diyos, ha? Oo, yeah. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya. Sabi niya wala daw tao. Sana ganito na lang parati. Tapos ang kulay ng clouds, blue, green, then brown. Pati mata namin, brown na rin. Joke lang. Ahoy! Diyos, may kukwento ako sa inyo ba? May napanood akong video ba na OFW siya. Ano na yun, matanda na siya. Sa Facebook yun. Now, kawawa talaga siya. How many years siya? 30 years ba yun siya sa abroad. Tapos nung umuwi na siya sa Pilipinas, wala na. Binaboy na siya ng kanyang pamilya. Kung wala na siyang kwenta kasi wala na siyang pera. Kaya yun, nakarelate talaga ako sa kanyang kwento. Kasi regarding yun sa family niya na halos lahat ng sahod niya pinapadala niya sa Pilipinas para lang sa kanyang pamilya. Umuwi, wala na. Wala nang maibigay sa kanyang pamilya. Wala, kahit anong pinagsasabi na lang against sa kanya. Tapos ang malupit pa nun, sinasaktan pa siya. Yun ang masakit ba? Lesson to learn na rin ito sa mga Filipino na OFW. Dito ako umupo kasi may sunlight ba? Hindi ko makita yung pagmumukha ninyo. Charot lang. Tignan niyo itong dalawa kong anak, Kasi ayaw nilang makinig. Ayan, iniwan ko sila. Ngayon naman, hinabol nila ako. Umiiyak. Nagkunwari akong iwan ko sila ba? Ayan. Si Philip, hindi umiiyak pero ito si Kuya Alex, umiiyak talaga siya. Alam niyo kung anong sabi niya? I love you, mommy. Don't go daw. Ayaw kasi makinig sobrang kulit. I told you kuya ha, post look at.
I am tired of you and Philip ko. You keep on fighting because of the auto. Di medo mo. And then, why niye puslukat? Niye puslukat? Nasira yung kadina, oh. Ayan. Diyos ko, hindi ko alam kung paano to gawin. Kaya sabi ko kay Alex, maglakad na lang kami. Ipaayos ko to kay Mr. Maglalakad na lang kami. Pare kasi akong umuwi na. Tignan mo tuloy. Ang bilis ng karma ko nasira ang bike. Ngayon, naglalakad na lang kami. Sabagay, hindi naman masyadong malayo. Malapit lang naman kami. Tignan mo silang dalawa, oh. Si Philip, oh, nagpabansay-bansay ng maglakad. Ayun nga, yung video na napanood ko ba, tinulungan niya yung pamilya niya, yung mga kapatid niya, pinag-aral niya, yung anak niya, iniinsulto siya. Talagang nagmensahe siya ba about sa mga OFW. Pagdating ng panahon, yung umuwi ka na ng Pilipinas kasi inaasa mo na gusto mo silang makasama. Tapos ang ending pa pala, ayaw nilang makasama ka. Yun talaga ang reality ng mga Filipino. Nung napanood ko yung video na, nasaktan din ako ba sa nangyari sa kanya. Kasi relate na relate ako eh. Ibinigay mo na ang lahat. Wala nang maiwan sa iyo. Tapos ganyan na lang ang mapala mo. Kaya yun talagang panawagan niya. Kung hanggat maaari, magtira para sa sarili. Kasi pagdating ng panahon, wala ka talagang pamilyang maaasahan except sa pamilyang hindi toxic. Mostly kasi sa Filipino, mga toxic. Matanda na yun siya, tapos umiyak talaga siya nung sinabi niya sa video na yun. Ito na lang masasabi ko sa lahat ng mga OFW dyan. Ay nako, hanggat maaari, magtira na kayo para sa sarili ninyo. Parang awa nyo na para hindi kayo matulad nung ibang mga OFW. Nangyari din sa akin na lahat ng binigay ko sa pamilya ko, hindi nila pinahalagahan, bininta nila. Yun para sa akin, sayang, nanghihinayang ako. Then, hindi ko na makikita yung pinaghirapan ko dati. Nung nasa abroad pa ako, hindi ko na muling maibalik yun. Kaya ako nandito sa Slovakia dahil Slovakia naman ang mister ko. Nandito si mister, dito kami for good. Kahit nga magbakasyon kami sa Pilipinas, naisip ko pa rin yan kung saan kaya kami titira. Hindi naman pwedeng hotel kami tapos apat. Halimbawa, ipalagay natin 1 month kami, di ba? Malaking gastos na yun. Kaya yun, mag-isip lang muna ako kung anong dapat kong gawin. Sa mga OFW ha, ano na lang ito sa inyo, kahit na sabihin na lang natin, mga anak nyo ang naiwan sa Pilipinas. Kumbaga, wag nyong ubos lahat ng sahod ninyo. Kailangan talaga mag-save. Alam nyo kung bakit? Hindi nyo alam kung ano mangyayari bukas sa makalawa. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyong company or sa pinagtatrabahuan mo. Diba? Mas maigi yung may just in case of emergency. Kailangan talaga yung savings. Like for example, dumating yung accident, simbako palayo, diba? Savings in case of emergency, magtira kayo. Ang tanong, ako, may nasave ba akong pera? Of course, meron. Saan? Doon sa toilet. Joke lang. Meron naman akong nasave every time na makatanggap ako ng cash na galing kay biyanan, katulad ng birthday, names day, kung merong cash. Yun, tinabi ko yan. Pero matagal pa maabot ng 1 million. Anyway, yan lang talaga ang lesson to learn natin. Huwag daw masyadong kampante sa pamilya. Palibhasa kasi ang mga Filipino, family-oriented. Hindi naman masama na tumulong, pero huwag lang lahat. Dapat talaga magtira para sa sarili kasi walang ibang tutulong sa'yo. Sarili mo lang. Sarili mo na bago ang iba. And I thank you. Charot. Tignan nyo, oh. Ang sun, palubog na, no? Ang ganda niya tignan. No? Grabe talaga si God. Napaka-powerful niya. May shapes yung araw ba? Napalubog na. Nakarating na kami dito sa bahay. Tignan ninyo itong dalawa, oh. Nagagawan sa susi. Pagpasok namin dito sa loob, hindi pa nakalapag ang kanilang bag. Nag-snack na kaagad sila. Mabuti na lang kamo. Nakakain na sila ng dinner. Kung wala, naku po Lord, naabutan kami ng 7 in the evening. Madilim na sa labas. This is the end of our video. Thank you so much for watching. And please don't forget to like and share. Of course, don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload namin every week. And see you in our next vlog. Bye.